is what are the signs of the end times. Ayan. So maraming pagkakataon, pwede naman natin sabihin, ay, napakinggan ko na yan, ay, narinig ko na yan, ay, alam ko na yan, di ba? Alam mo kapatid, kahit pa sabihin natin minsan, ba yan, paulit-ulit naman, alam mo ba kung bakit to pinauulit-ulit ni Lord? Kasi nga, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, binibigyan tayo ni Lord ng tsansa na sumunod sa kanyang kalooban. Alam mo ba, kaya pa hindi pa nagaganap yung iba pang mga bagay na to. Kasi ang inaantay na lang natin ngayon is dalawa lang eh. It's either kamatayan natin, pangalawa is yung rapture. So alin ang mauna doon? Ang mahalaga doon kapatid is makapag-ready tayo na sumunod sa kanyang kalooban. So ngayon na pag-aaralan natin, ano nga ba yung mga signs ng mga huling araw, no? So, when is it going to happen? How is it going to happen? And what is going to happen? So, kung makikita po natin, we need to look the Bible prophecies, no? Kailangan, kung maghahanap man tayo ng impormasyon sa mga huling araw, wala pong iba kundi sa Biblia natin matatagpuan. Wala po ito sa ibang libro, kundi tanging sa salita lamang ng Panginoon natin ito matatagpuan. So ngayon, para po natin malaman kung ano nga ba ang mangyayari sa mga huling araw, syempre, lahat naman tayo, di ba? Tayo, kapag may gusto tayong alamin sa katawan natin, paano ba matatanggal ang kalyo, di ba sinesearch natin yon? Paano ba uunat yung buhok ko? Paano matatanggal yung pimples ko? So, marami tayong nire-research para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Pero alam mo ba kapatid, sa dami ng nire-research ng tao sa mundo, isa po sa pinaka-importanteng impormasyon na mas nating paghandaan ay ang pagbabalik po ng ating Panginoon, no? So marami pong tao ngayon, ang mas pinaghahandaan po nila yung mga material things dito sa mundo, kung paano ako yayaman, kung paano ako gaganda, kung paano ako magiging maaluan sa buhay, no? So marami pong tao, ganun po yung mas pinaghahandaan. Pero ang sinasabi po ng Biblia na ang pagbabalik po ng Panginoon ay hindi po inilagay dito ang eksaktong petsa ng mga huling araw. Hindi po inilagay doon kung anong araw, buwan o taon magbabalik si Lord o kung kailan umpisa ang mga bagay nito. Ang sabi nga po rito, no one will know except God the Father. So ang sabi niya in Matthew chapter 24 verse 36, but about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So, ibig sabihin, yung pagbabalik po ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya wag po tayo basta-basta makikinig sa mga false prophets na nagsasabing sinabi sa kanila ng Diyos kung anong araw o buwan siya darating. Dahil alam niyo po ba mga kapatid sa Lord, kung ngayon nangangaral po ng salita ng Diyos sa social media, marami din pong tao ang nangangaral tungkol naman din sa mabuting balita pero tinutwist nila ang truth. Pero ang nakakalungkot po, mas marami ang sumusunod sa kalikuan kesa sa katotohanan. Kaya nga diba sabi sa Bible, and you shall know the truth and the truth will set us free. Kaya naman, don't believe false prophets. Huwag kang maniniwala sa mga bulaang propeta dahil marami na nga po naglabasan yan. So ngayon, ang tanong kapatid, paano ko malalaman na bulaang propeta ito? Paano ko malalaman na bulaang guro ito? No? So ang nakalagay dito, so we can discern when the end times are coming. So marami pong kaparaanan para malaman natin yung mga ganitong bagay. Kaya nga po yung reason, binigyan tayo ni Lord ng kopya ng kanyang mga salita para po tayo ay hindi malinlang ng kaaway. But ang nakakalungkot, mas marami po ang tutok sa Facebook kesa sa Biblia na ibinigay ng Diyos. Na hindi natin alam kapatid, ito po mga nangyayari sa mundo, hindi po ito nagkataon lang, hindi po ito na panahon lang, hindi. Kundi talagang kung babasahin mo, kung bubuklatin mo ang Biblia in Matthew chapter 24 downward, na talagang isa-isa na pong nangyayari yung mga nakasulat doon. So ngayon, kung ikaw ay paisi-isi lang, lilipas din yan, matatapos din yan. No, hindi kapatid eh. Alam mo yun, isang araw pwede tayong gulatin ng Panginoon. Yung tinatawag nating rapture o yung pagdagit ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak sa apat na sulok ng daigdig. So, titipunin ng Diyos ang kanyang mga anak sa apat na sulok ng daigdig dahil ito po ay tinatawag na
pagliligtas ng Diyos, no? So inalintulad po ang pagbabalik ng Panginoon o yung rapture po na ito noong kapanahunan po ni Noah, na ang tao po ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. So sa kapanahunan po natin pwedeng mangyari yun. Sa Book of Thessalonians, sabi nga po doon, kung kailan tiwasay at panatag ang lahat sa kadarating ang kapahamakan. So hindi po natin alam kung kailan ito magaganap. Ang pinakamagandang gagawin po nating mga tao ay paghandaan ang mangyayari pong ito, dahil ngayon po ang kaligtasan ng Panginoon ay bukas pa para sa ating lahat. Ang tanong, kapatid, ngayong bukas pa ang kaligtasan ng Panginoon na ibinibigay sa atin, willing ka ba na sumunod kay Lord? Willing ka ba na mag-obey sa kanyang kalooban, no? So baka sabihin natin, pag namatay ka na lang, sa kanilang bendisyonan, sa kanilang kita ipag-pray. No, hindi po. Kailangan habang buhay ang tao, kailangan ito yung time na mag-repent ka, i-confess mo, i-declare mo na si Jesus Christ ang Panginoon mo at tagapagligtas. So umpisahan po natin dito in Matthew chapter 24 verse 3. Ang sabi niya dito, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Sabi nila, tell us. They said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Kung mapapansin natin yung mga disciples ni Jesus sa panahon natin ngayon, mga patay na po sila. Pero noong in New Testament, naitanong na po nila ito sa Panginoon. So, iisipin natin, napakarami na pong taon ang dumaan, marami ng panahon ang dumaan, pero mapapansin natin noong panahon na hindi pa nangyari. Pero ngayon, makikita natin na talagang ito nga pong nararanasan natin na COVID-19 na ito. Hindi natin pwede sabihin na nagkataon lang po ito. Kasi kung nagkataon lang ito, bilang lang na mga bansa ang pwedeng maapektuhan. Pero ipagtataka natin around the globe, talagang nagsasuffer, talagang dumaranas po ng pandemyang ito. Na even yung mga tao na inaakala mo na yung mga trabaho nila, na talagang regular sila sa mga trabaho nila, na sino naman ang mag-aakala na pati yung napakatagal mo ng trabaho at the end, biglang boom, wala na. So ipinakikita ni Lord na huwag tayong mananatili na sumandal dun sa mga bagay na meron tayo. Kasi po yung mga bagay na meron dito sa lupa ay pansamantala lang po yan. So lagi po natin tatandaan, hindi po ito ang palagian nating bayan. And that is the reason why kaya po tayong mga tao ay namamatay, kasi nga hindi po tayo taga rito. Kasi kung talagang taga rito po tayo, hindi tayo mamamatay, no? So tuloy-tuloy ang buhay natin. So tuloy po natin dito. Verse 4, sabi ni Jesus doon, Jesus answered, watch out that no one deceives you. So sabi niya sa Tagalog, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So sa tanong po ng mga disciples ni Jesus na ano raw yung magiging sign ng katapusan ng mundo, 'di ba? So ang sinasabi po rito ng Panginoon, ang pinaka first warning niya sa atin, pinag-iingat po tayo ng Panginoon na huwag po tayong mailigaw ni numan. Bakit? Dahil sa kapanahunan po nating ito, napakarami pong tao ang nangangaral ng salita ng Diyos pero taliwas sa banal na kasulatan ng ating Panginoon, no? Kaya nga ang sabi niya pa sa verse 5, for many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. So sa verse 5, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. So, nangyayari na po yan ngayon. Kung hindi ka palabasan ng Bible, baka isa ka na rin, kapatid, sa nalilinlang ng kaaway. So, tinutukoy dito ni Jesus na maraming tao po ang magkiklaim na siya ay si Jesus, the Christ or the Messiah. So, kung hindi mo kilala, kapatid, kung sino ang tunay na Diyos, at ngayon may bagong labas na Diyos o Santo or sino pa man yan, pwede kang mapaniwala na siya yon, no? So, makikita po natin dito in the 19th century, 6 people claim to be Jesus. So, noon pa man, noong mga kapanahunan pa noon, marami na pong tao ang nagkiklaim na siya po ay si Jesus. Una na po dyan si John Nichols Tong and Arnold Pater. Then, pangatlo si Jones Very. Then, sunod si Baha Ula. Then, next si William W. Davis. At si
Mirza Ghulam Ahmad. So yan po yung mga tao na nagkiklaim na sila raw po ay si Jesus. And in the 20th century, these people claim to be Jesus, the Messiah. So sabi po doon, this number grew to around 30 people. So katulad na lang po ng isang kulto o cult leader na inaresto sa Russia, na ang sabi doon, who claims to be a reincarnation of Jesus has been arrested in Russia. Isipin mo yon. Then, yung kasunod na nagsasabi na siya raw si Jesus, na yung isa nasa Brazil naman daw. No? So, hinuli din yon. At meron pang isa. And even in Africa, a man claimed to be Black Jesus. Isipin mo kapatid, di ba? Iisa lang naman yung Diyos na prinapisay sa Bible, pero magtataka ka, in this generation, ang dami na pong naglabasan, no? So, kung hindi ka aware at kung hindi mo alam ang salita ng Lord, baka maniwala ka na sila nga ang totoong Diyos. At kung minsan, ang nakakalungkot pa po doon, dahil pinaniniwalaan sila ng tao at mas sinusunod po sila ng mga tao. Then next, in Matthew chapter 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed. So verse 6, sabi niya doon, makaririnig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. So isipin mo kapatid, yung mga bagay na ito, pasimula pa lamang, no? Bansa laban sa kapwa bansa. At talaga naman po, alam nyo ba, bawat bansa, yan po ay nakaredy ang kanilang mga nuclear na anytime na sila po ay maglaban-laban. Syempre, kaya nga po, di ba, ang ating Pangulong Duterte, hindi po basta-basta sinasabi ng ibang mga Pinoy na wala, mahina yung Pangulo natin kasi ganyan-ganyan, hindi daw kalabanin yung mga incheck. Alam nyo mga kapatid sa Lord, ang mga Chinese po is talagang napaka laki ng population nila, no? So kung iisipin mo po, wala talo tayong mga Pilipino pagka, alam mo yun, pag tayo lumaban sa kanila, dahil sila po ang tinatawag na sleeping giant, na kapag talaga naman pagdating sa gera, wala po tayong panalo pagdating po doon, no? So, isinaalang-alang po na ating Pangulo ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa bansang Pilipinas. So, thankful tayo kay Lord kasi meron tayong Pangulo na kayang protektahan ang kanyang bansa, ano? So, yung po yung sinasabi niya dyan, na ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, ako po, meron po akong narinig na isang simbahan sa isang lugar na ang sabi niya po naniniwala ba kayo anya na may katapusan ang mundo? So, in-encourage ko yung kapatid ko, sabi ko, halika, mukha yatang meron daw katapusan ng mundo. So, alam nyo, nakakalungkot nung sinabi niya, walang katapusan ang mundo, no? So doon pa lang makikita mo na mali yung katuruan. So kapatid, ini-encourage kita na kung hindi ka palabasan ng Bible at mahilig ka lang mag-Facebook, mahilig ka lang, alam mo yun, busy ka sa mga bagay sa mundo, siguro kapatid, kung naririnig mo ang salita na to ngayon, hindi po ako ang may gusto nito, kundi ito po ang naisabihin sa iyo ni Lord, na magbasa ka ng salita niya, para isang araw mabuksan ang puso't isip mo at hindi na tayo maiwan sa mundong ito, no? So alam nyo, sabi nga ng isang pastor, kung maiiwan ka lang sa rapture, mas mabuti pang hindi ka na lang isinilang sa mundong ito. Kaysa naman sa naiwan ka sa rapture, grabe po ang tribulation. Imaginein mo kapatid sa panahon natin ngayon, iisipin mo, hindi pa naman as in grabe na, alam mo yun, yung dumating yung pagkakataon, meron at meron pa rin namang mga nagtatrabaho. Pero iisipin mo, talagang ang karahasan, grabe, di ba? Sabi nila, kapag sa ibang bansa, nag-iwan ka ng robot sa labas, ng tsinelas, ng bisikleta sa labas, hindi mawawala. Pero dito sa atin, nag-iwan ka lang, pati tsinelas mo, nawala. Pati upuan mo sira, nawala, di ba? So, ganun po katindi. So, ang sinasabi po ng Panginoon na, ito pong mga labanan na ito, makakarinig tayo at talaga namang nangyayari na po ito sa bawat bansa. Kung kayo po ay nanonood ng mga balita sa telebisyon, talagang makikita po ninyo na ito po ay unti-unti nang nangyayari. So, manhid na lang tayo kung baliwalain pa po natin ito. Isipin mo kapatid, kung yung mga reporter nga sa TV nagbababala
no? Yung mga reporter sa TV nagbababala na magkakaroon ng bagyo sa ganitong lugar, signal number ganito. So, kapag pinaalam yun ng mga reporter, tayong mga tao magiging aware, pwede kang lumikas, pwede mong hindi abutin yung baha na yun kasi may nag-warning eh. Alam mo sa panahon ngayon, yung mga lingkod ng Diyos nag-warning din sa lahat ng tao, pero ang nakakalungkot, marami pong tao ang binabaliwala ang salita ng Panginoon na hindi natin alam nung kapanahunan din po ni Noah, nung habang itinatayo po ang arko sa kabundukan, even siguro pati mga karpentero niya, nagtatawa sa kanya. Bakit? Init-init ang panahon, gumagawa ng arko itong taong ito. Ang init-init ng panahon, alam mo yon, ganito ang ginagawa niya. Pero alam mo kapatid, 100 years ang itinagal nung paggawa ng arko na yon. At isang araw, dumating na po ang itinakda ng Panginoon na pagliligtas, no? At pagpaparusa sa sangkatauhan. Nung mga panahon po na dumating ang ulan within 40 days and 40 nights, gustuhin man ni Noah, buksan ang pintuan para sa mga tao, para maligtas ang mga tao. Pero ano pong nangyari? May mga bagay po na binuksan ang Panginoon at isinara niya. Pero at once na isinara na ng Diyos ang kaligtasan na yon, wala na pong tao ang pwedeng makapagbukas. Kaya kapatid, ini-encourage kita, kung naririnig mo ang salita ni Lord, hindi man kita makausap personal, pero sa pamamagitan po ng social media na ito, no, ginagamit po ni Lord para ikaw at ako ay magising sa katotohanan that one day, yung nangyari po nung panahon ni Noah na 40 days and 40 nights, sabi niya nga hindi niya na muli pang gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no? So saan, anong parusa ang pwedeng maranasan ng tao? So sa susunod, yun po yung itatopic natin para maging aware po tayo na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi po basta-basta. Baka akala ng tao, kapag ikaw ay na-rapture, hahawak na lang ako sa paa mo, o kaya kakapit ako sa damit mo. Kapatid, hindi po ganun yun. Ang rapture po o yung pagdagit ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay kahit kumapit ka pa sa damit ng katabi mo o kaya alam mo yun, mga pitbahay ka pa doon sa lingkod ng Lord, at once na hindi mo tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, alam mo yun, napakasimple lang naman kapatid napakasimple ng kaligtasan na ibinibigay ni Lord. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, manggagamot ng iyong buhay na siya ay namatay at muling nabuhay, no? So yun, then sumunod tayo sa kanyang kalooban. So napakasimple, buti nga po yung kaligtasan na binigay ng ating Panginoon ay walang bayad, kundi libre. So lahat pwede pong maka-afford nito, no? So ang pinakamagagawa mo, tanggapin mo si Jesus, no? Sa ating buhay habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, dahil isang araw gugulatin tayo ng Diyos. Kapag tumunog po ang trompeta sa apat na sulok ng daigdig, isa na po yun sa senyales na kukuhanin niya na ang kanyang mga anak. Kaya naman kapatid, ina-encourage kita, kung nakikinig ka ngayon ng salita ng Lord, ikaw at ako ay pinaghahanda ni Lord, no? Magsisipo tayo ng ating kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Kung may galit ka man sa kapwa mo, kalimutan mo na lang yun kapatid. Alam mo bakit? Kasi isipin mo, sa tagal ng panahon na nag-serve ka kay Lord, tapos may galit ka sa puso mo, isipin mo, kung yung may galit ka sa puso mo, tingin mo kaya makakasama ka? Even nga kahit pa sabihin mong born again Christian ka, kung hindi ka naman totally na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, alam mo yun, baliwala ang lahat ng yun. Kaya naman po ang Panginoon po, sa pagkakataong ito ay nagwa-warning po sa bawat anak niya na tayo po ay maging handa sa lahat ng oras at pagkakataon dahil siya po ay maaaring dumating sa oras na hindi natin inaasahan. Alam niyo po ba, kapag nangyari ang rapture, grabe, great destruction ang mangyayari sa buong mundo. At talaga naman po maaalarma ang lahat ng tao kapag nangyari po ang mga bagay na ito. Ngayon, hindi po ito pinapansin ng tao kasi hindi pa naman po nila nakikita pero maniniwala sila kapag nag-take place na po ang mga bagay na ito. So, tayo po, as a human being, nandito po tayo namumuhay sa kasalanan, no? Kaya nga po kapag ang pride, ang lust, ang greed ay pumasok sa buhay o puso ng isang tao, this will always lead to war. No? Pag sinabi kasing
maglalaban ng bansa laban sa kapwa bansa. Alam mo kapatid, kahit nga minsan hindi ka nakikipaggera sa ibang bansa, ikaw na lang, yung pagtatanim mo ng sama ng loob, galit po at hinanakit, ikaw pa lang gumagawa ka na ng war. Kaya nga po, di ba sa Facebook ngayon, sabi nga nung isang pastor na napakinggan ko, sa Facebook ngayon, madali ka makahanap ng kaaway. Bakit? Mag-post ka lang, magparinig ka, madali ka makakuha ng kaaway. Pero alam mo kapatid, in the eyes of God, yung Facebook na yan, lahat ng mga bagay niyan sa social media, yan po ay mga walang kwentang bagay sa harapan ng ating Diyos. Kasi spiritual po ang itinuturo ng ating Panginoon. And all of these things will always lead to war. So, ang sabi po doon, the New York Times, according to the New York Times, has the world ever been at peace? Of the past 3,400 years, humans have been entirely at peace for 268 of them, or just 8% of recorded history. How many people have died in war? At least 108 million people were killed in wars in the 20th century. Estimates for the total number killed in wars throughout all human history range from 150 million to 1 billion. So isipin po natin kapatid, First World War, Second World War, at marami pang war na hindi natin alam na talaga namang nag-i-exist sa ating kapanahunan. At ito po ay maaaring mas maganap pa. Alam mo kapatid, kapag hindi ka nakasama sa rapture, ibig sabihin hindi ka ligtas. Kaya naman siguraduhin mo ngayon na may pagkakataon pa ikaw at ako ay makasama sa rapture, no? Amen po? So, yun po ang nais ng Panginoon. Kaya nga, huwag kang magalit kung, ano ba yan, lagi na lang yun yung naririnig ko about end times, tagal-tagal na yan pinapangaral, hanggang ngayon di pa bumabalik si Lord. Oo kapatid, huwag kang mag-alala, darating ang panahon, sabi nga ni Lord sa Bible kaya hindi pa nagaganap ang mga bagay na yan, kasi ikaw at ako ay binibigyan ni Lord ng pagkakataon upang sumunod sa kanyang kalooban. So, kung tatanungin kita kapatid ngayon, ready ka na ba? Are you ready to face God? Ready ka na ba na ma-meet si Lord? Kung ang sagot mo ay hindi pa, so hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon yung desisyon, kundi ngayon. Ngayon yung araw na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya naman in 2003, 30 wars took place. Noong nagsimula ang 2003, nagkaroon po ng 30 wars around the world. So, siguro hindi pa tayo tao noong mga panahon na yun, ano? Kasi makikita natin doon na talagang maraming bansa ang naglalaban-laban. So, una na po dyan ang Afghanistan, ang Algeria, ang Burundi, ang China, ang Colombia, ang Congo, ang India, ang Indonesia, ang Israel, ang Iraq, ano pa? Ang Liberia, Nigeria, Pakistan, then, ano pa? Peru, Philippines, Russia, Somalia, at Sudan, at Uganda. So, marami pong bansa, no? Marami na pong bansa ang nakaranas ng gera. So, kapatid, baka meron ka ding gerang pinaghahandaan. Galit sa puso, sino susunod mong aawayin, wag na kapatid. Why? Kasi baka abutan tayo ni Lord na may sama tayo ng loob. Kahit gaano katagal na nagsiserve kay Lord, kung alam mo yun na hindi ka totally sumusunod sa ating Panginoon, may chance na pwede tayong maiwan sa mundong ito. So, at alam na natin, most Christians, or we are the most persecuted religion in the world. So, alam niyo po ba na ang mga Christians ang number 1 persecuted religion in the world? And more than 70 million Christians have been killed since the time of Jesus. Nung simula po nung kapanahunan ni Jesus hanggang sa kapanahunan po natin ngayon, 70 million Christians na ang namatay sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. And Christians are still being killed today. Na marami nagsasabi na hindi na daw nangyayari ngayon, pero ang hindi natin alam, there are many Christians who are still being murdered today. No? Sabi po doon sa Open Doors, sa pagre-research po nila, indicates that each day, staggering 11 Christians are killed
for their faith in the top 50 countries ranked on the World Watch List. So 11 Christians po ang namamatay dahil sa kanilang pananampalataya. World Watch List according to Open Doors, no? Sa pamamagitan po ng mga war na yan is defined as an active conflict that has claimed more than 1,000 lives na ang namamatay. So kapatid, kung hindi man natin maabutan yung rapture kasi naabutan na tayo ng kamatayan, okay lang din. Ang mahalaga na paghandaan natin yung pupuntahan natin sa kabilang buhay. Isipin mo kapatid, kung dito sa lupa hindi mo pinaghandaan yung pupuntahan mo sa kabilang buhay, dito sa lupa, lahat ng pain, lahat ng hirap, naranasan mo na. And then after all, sa kabilang buhay, hirap na hirap ka pa din, no? So, last time pinag-aralan natin yun na ano bang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay, saan siya pwedeng mapunta, no? So, reviewin nyo na lang po yun sa mga luma kong video. So, ang sabi pa po dyan, over 21,000 people were murdered in 2020. In South Africa, over 21,000 people were murdered in 2020 according to News 24. And it's getting worse. No? Kung makikita natin ang mga nangyayari, nakakatakot na minsan iisipin mo parang ayaw mo na matulog kasi baka bukas meron na namang kasunod, parang sa isang araw meron na namang mangyayari. Pero alam mo kapatid, sa ayaw natin at sa gusto, yung mga bagay po na ito ay mangyayari. No? Kaya po ituloy natin dito in Matthew chapter 24 verse 6. Sabi niya, ulitin natin yung verse kanina, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. So tuloy natin sa verse 7, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. So yan kapatid, sa verse 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At ito po ay nangyayari na sa ating kapanahunan, di ba? So yung earthquake, magtataka ka, noon ang earthquake lagi lang nasa ibang bansa. Ngayon po, ang earthquake parang naglalakad. Minsan nandun sa nasa Visayas, minsan nasa Mindanao, di ba? Nasa iba't ibang lugar. So minsan gugulantangin na lang po tayo sa mga nangyayari. And then the famines, most of us today already know about this. Sabi nga po dun sa World Food Program na in 2020 will be a devastating year for most countries. And talaga naman pong around the globe, talagang lahat ng tao nagsasuffer. Dahil alam mo yun, kahit tapos ka ng 4-year course, walang tumanggap-tanggap sa'yo ng trabaho. Ikaw na yung cum laude, summa cum laude. Pero, alam mo yun, hirap ang tao. Yung iba nga may trabaho, nawawalan pa ng trabaho. And 135 million people facing crisis levels of hunger or worse. No? At ngayon pong may COVID, sabi po doon, the pandemic will cause global famines of biblical proportions in United Nations. And it is interesting, they said that biblical proportions. So, naniniwala sila na ito po ay talagang biblical. Na ito pong tagutom, alam nyo nga po kung mababasa nyo sa Panaghoy chapter 4 verse 10, na iniluto ng ina ang kanilang mga anak. At ito po ay hindi malayong mangyari sa atin. Sa sobrang kagutuman ng tao, kaya niyang magnakaw, kaya niyang pumatay. No? So, sa China, noon pa man nangyayari na po yan, ang mga fetus ay ginagawa po nilang soup. No? At yun po ang kinakain nila. So, hindi na tayo magtataka kasi ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan ng Panginoon. So, all we have to do na tayo po ay magpakatatag para hindi po natin sapitin ang mga bagay na to. Kasi imagine mo kapatid, kapag ikaw ay naiwan sa rapture, almost 7 years ka mag-i-stay dito kung after ng rapture, nagkakaroon sa langit na ni-rapture ang mga anak ng Diyos, nandun sila sa kalangitan, nagme-merrymaking sila, nandun yung judgment seat of Christ, nandun nag-graduation o may rewarding ang mga anak ng Diyos. Dito naman sa lupa, within 7 years, 3.5 years, kaginawaan, 3.5 years, matinding kahirapan. Kaya mo ba hindi kumain sa loob ng 3.5 taon? Bakit? Magtataka tayo ngayon, pinatutupad na yung mga beep cards na yan. Akala natin tuwan-tuwa tayo kasi yung mga cards na yan na
paalwan na ng buhay natin kasi hindi na natin kailangan magdala ng cash, pero hindi natin alam, papasok na po tayo sa cashless society na darating po ang panahon na kapag bibili ka, magpapaload ka, mamamalengke ka, hindi mo na kailangan ng pera. Alam mo, ang itatanong na sa'yo, show your mark. No, hihingiin na yung tatak mo. So kapag wala ka na ipakitang tatak, kasi nga ikaw ay mananampalataya noon, dahil paisi-isi ka lang, kaya naiwan ka sa rapture. So ngayon, anong gagawin mo? Tatakbo ka ng tatakbo, magtatago ka ng magtatago. So ngayon kapatid, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, meron pang pagkakataon na ikaw ay maligtas kapag ikaw ay naiwan dito. So ang pinaka-last option mo, yun nga lang, magpapugot ka ng ulo, no? So, yun, yung pinaka-last option mo. Pero, at the end, yung kaluluwa mo naman, makakahabol pa sa kaligtasan. So, ang tanong, bakit kailangan ko pang antayin yung mga bagay na yun kung ito naman yung panahon na pwede akong sumunod kay Lord at pwede naman akong iakyat ni Lord sa kalangitan sa panahong malakas ako at hindi ko na kailangan pang magtago, no? So, kung ngayon nga po, ikaw 65, bawal pumasok sa mall, hindi po natin alam na ito pong nangyayari na to is dress rehearsal na ni Antichrist para ang mga tao ay unti-unti nang pinipigilan sa bawat kalayaan ng bawat tao, no? Medyo lumuwag-luwag na nga po ngayon, pero hindi po tayo dapat maging kampante sa mga bagay na yun. Dahil sabi nga ng Panginoon, bibiglain niya tayo sa panahon at pagkakataon na hindi natin inaasahan. So, lagi po natin itong naririnig sa balita at talaga namang nangyayari sa iba't ibang bansa o lugar. So, the annual number of great earthquakes nearly tripled over the last decade. So, makikita po natin yan sa iba't ibang bansa na talaga namang ang lindol talaga namang nangyayari. In 2004 to 2014, 18 earthquakes with magnitudes of 8.0 or more rattled subduction zones around the globe. So, alam niyo po ba yung mga kahirapan na to na nararanasan natin in Matthew chapter 24 verse 8, all these are the beginning of birth pains. Sabi niya doon, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Imagine mo kapatid, no? Iisipin natin mga tao, alam niyo ang pinaka number 1 na kalaban ng mga tao ngayon, yung hindi naman lahat ng tao namamatay dahil sa COVID Yung iba po na namamatay dahil sa depression. Bakit? Patong-patong na yung mga nangyayari sa mundo. Alam mo yun? Yung kasasabog pa lang ng bulkan, may lumindol sa ganito, may nasunog sa ganon, may namatay sa ganon, may binaril sa ganyan. Parang iisipin mo kapatid, wala nang magandang balita. Diba? Pero kung babasahin mo ang Biblia, ang lahat po ng ito ay pasimula pa lamang lang lahat ng paghihirap. So, ibig sabihin, meron pang mas matindi. Mas matindi pa yung daranasan nating mga tao. In Matthew chapter 24 verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Sabi niya doon, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So marami pong nagtuturo ngayon, kapag daw ikaw ay naging Christian, magiging mayaman ka raw, magkakaroon ka raw ng maraming pera, at magiging nice ang buhay mo. No, pero alam nyo kapatid, pag binasa mo ang Biblia, it says the thing will get worse for the world as we get closer to the end times. And especially for Christians that are persecuted. And marami na pong mga Kristiyano ang talaga namang pinipersecute sa ating kapanahunan na every time, magkamali ka lang talaga, alam mo yun kapatid, ang salita na sa'yo yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang binago ng Diyos? Alam mo yun, every time na magkamali ka, laging damay si Lord. Pero minsan, iisipin mo, kung sila naman ang babalikan mo, ganun din ba ang itinuro sa kanila, no? So, hindi na tayo magtataka kasi yung mga bagay po na yan, nakasulat na po yun sa Biblia. At kumbaga, parang alam mo yun, sa palabas, sa movie, sa palabas, merong scriptwriter, may director, may artista. So sa panahon natin ngayon, talagang nakasulat na po yan Ginagampanan na lang ng bawat tao ang mga mangyayari dito sa mundong ito. And there is, sabi pa po doon, marami, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. And there is a cause to follow Christ. So kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan kapatid, ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos ay hindi po masasabi nating napakadali, kundi para po tayong pumapasok sa butas ng karayom na kung saan sabi pa nga ng iba, simula doon na born again sila, ang dami raw pagsubok. Hello kapatid,
kahit hindi ka pa na born again Christian, talagang kalakip na sa buhay ng tao ang pagsubok. Ngayon, kung gusto mo na wala kang pinagdadaanan, patay lang po ang walang pinagdadaanan, no? So lahat tayo may pinagdadaanan. Sabi nga nila, pagalingan na lang daw kung paano mo mapagtatagumpayan. Pero alam mo kapatid, as long as na ikaw at ako ay connected sa ating Panginoon, in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthen us, no? Kaya mo yung lahat ng yan. Hindi yan iaalaw ni Lord sa'yo kung hindi mo yan kaya, pero kaya mo yan. Kaya nangyayari sa atin yung mga bagay na yan. So, tuloy pa po natin dito na sabi pa nga dito sa Marcos chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So tuloy natin, verse 36, for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Alam mo kapatid, sa kapanahonan ngayon, there's a lot of people na talagang ang pinag-uukulan nila ng pansin at panahon kung paano ka mabubuhay physically. Pero yung paghandaan mo, yung pupuntahan mo sa kabilang buhay, imagine mo kapatid, no? Ikaw at ako ay pwedeng mamatay bukas, pwedeng next week, pwedeng next month, pwedeng next year. Isipin mo, yung birthday natin, alam na alam natin, pero yung araw ng kamatayan natin, hindi po natin alam. Hindi po inalaw ni Lord na malaman natin. At kahit libutin mo ang buong mundo, wala kang mahahanap na libro para makita mo kung kailan ka mamamatay. Bakit kaya hindi inilagay ni Lord sa Biblia kung kailan ka mamamatay? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, bago mangyari yung mga bagay na ito po ay mapaghandaan natin. So, tanggapin natin ang katotohanan. Kung ayaw mong mamatay, wala. Doon tayo pupunta lahat, no? Kahit mapartista ka man, alam mo yun, kahit ano man ang kalagayan mo, status ng buhay mo sa mundo, talagang lahat po tayo mamamatay. At wala tayong madadala na kahit na ano, saan ka ba kapatid nakakita ng taong namatay and yet daladala niya, yung mga tinangkilik niya, nung nabubuhay siya, nakakita ka ba ng taong namatay na maraming mansions, then nung namatay siya, bit-bit-bit niya yung mansion, hindi niya naman po yun madadala eh, di po ba? Saka nakakita ng namatay na nasa kabawang bit-bit niya yung refrigerator niya, di ba? Wala. Kahit nga cellphone niya, hindi niya madadala eh. So, ipinakikita po rito ng Panginoon na tayo pong mga tao ay, walang madadala. Ano man ang mangyari, ano man ang pagsusumikap mo. Kaya nga kapatid, it's better na kumain ka 3 beses isang araw. Huwag ka na magpakayaman ng sobra. Bakit? Lahat tayo mamamatay eh. Ang tanong ba, pag namatay ka, madadala mo ba yan? Hindi. All the possessions, you won't take anything with you. Wala kang madadala kahit ano, kahit ako, kahit nga, oo, sabi nila may dala ka raw, sapatos, relo. Hindi eh. Kaso, alam mo yun, yung mga bagay na pinundar mo dito sa mundo, hindi mo yung madadala sa kabilang buhay. Ang pinakamagandang magagawa ng tao habang ikaw ay nabubuhay ay yung paghandaan mo, yung pupuntahan mo sa kabilang buhay. Bakit? Masyado nating pinaghandaan yung buhay natin dito sa mundo, hindi naman tayo taga rito. And estranghero lang naman tayo rito. Balang araw, mamamatay din tayo. So, ang masigit natin paghandaan, yung pupuntahan natin sa kabilang buhay. Bakit? Yun ang pangbuhay na walang hanggan. The moment na hindi mo kinilala si Jesus Christ as your Lord and Savior, habang buhay kang mawawalay sa ating Panginoon. No? So, kung ngayon ayaw mong kilalanin ng Panginoon, huwag ka mag-alala kapatid. Pagdating sa impyerno, habang buhay, hindi mo makikilala ron ang Panginoon. Habang buhay, hindi mo makikita ang Panginoon doon dahil habang buhay ka rin lumalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy. Sabi nila, maniniwala lang ako kapag nakita ko yon. Huwag ka mag-alala. Subukan mo huwag magbagong buhay. Makikita mo yon isang araw. Yung sinasabi nila. Kasi alam niyo po, yung mga taong mga makamundo, ang isip po nila, to see is to believe. Kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Pero in spiritual world sa ating Panginoon, kailangan mo munang manampalataya, kailangan mo munang maniwala bago mo makita ang kaharian ng Diyos.
So yun po ang ipinakikita sa atin ng Panginoon. At yung decision na yun, the decision you've made in this life will be determined where will you go when you die. Alam mo kapatid, yung pupunta natin sa kabilang buhay, hindi kapitbahay mo ang magdidesisyon yan. Hindi nanay mo ang magdidesisyon yan. Hindi asawa o anak mo, or sabihin mo magpapaalam muna ako sa asawa ko kung ano yung desisyon na gagawin ko, na pupuntahan ko sa kabilang buhay. Hindi. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito. Ikaw at ako ang magdidesisyon kung saan mo gustong pumunta sa kabilang buhay. So kung gusto mo pumunta sa kabilang buhay at masasabi mo talagang pag ikaw ay namatay, you are rest in peace, di ba? Yung sinasabi nila. Masasabi mo lang naman na rest in peace ka kung talagang nasa piling ka ng Panginoon eh. Pero paano masasabing na rest in peace ka kung nandoon ka, nagsasuffer, di ba? So, kung mababasa po natin sa aklat ng Lucas, si Mayaman at si Lazaro, doon po ipinakikita kung saan patutungo ang tao. So, kailangan kapatid, kung marami kang oras ngayon sa maraming bagay, sana mas alamin natin. Kasi alam mo kapatid, kapag ang tao, sabi nga sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. The moment na kitilan na tayo ng buhay, the moment na alam mo yun, na abutan na tayo ng kamatayan, wala na, tapos na yung tsansa na ibinibigay ng Panginoon para sa ating lahat. Sabi niya pa sa verse 37, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Iisipin mo, di ba? Maraming tao dito sa mundo, sabihin na natin, yung minsan mga tinamaan ng mga COVID na yan, iisipin natin minsan napakayayaman nilang tao, pero bakit yung kayamanan nila hindi na isalba ang buhay nila? Diba? Kasi nga po, wala pong kayamanan ang pwedeng magligtas ng buhay ng isang tao unless that you are connected to Jesus, no? Maliban na lang kung ikaw po ay konektado sa ating Panginoon, wala kang dapat ikatakot kung mamatay ka man ngayon o bukas sa isang araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, walang problema. Bakit? Alam mo sa sarili mo na sa piling ng Panginoon, ikaw mamamahinga. Pero ang nakakatakot kapatid, yung abutan ka ng kamatayan mo na hindi mo napaghandaan yung pupuntahan mo sa kabilang buhay. Oo, sinasabi nila, paghandaan mo yung kabaong mo, yung lilibingan mo, okay yun. Kasi, syempre, tao ka eh. Hindi ka naman hayop na pwedeng ilagay sa karton tapos ipaanod sa dagat. Hindi naman po pwedeng ganon, di ba? Although, sabihin natin, mabubulok yung katawang lupa natin. Pero ang masigit nating paghandaan, yung pupuntahan natin sa kabilang buhay. Dahil yun po ay pangwalang hanggan, no? Hindi na natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Saka naman nakakita ng taong inimbalsa mo na nabuhay ulit. Liban na lang kung may plano pa si Lord para sa'yo, diba? So, pwedeng mangyari po yun. Pero napaka-imposible po nun. At bibihira lang po talaga mangyari yung mga ganong bagay. So, ano pang sabi niya po rito sa Marcos chapter 8 verse 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. So, ang anak ng tao po na tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng mga banal na anghel. So, we need to make sure that you're living your life for Jesus Christ and not your own selfish desire because time is running out. Alam mo kapatid, napakaikli na lang po ng oras at panahon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan nga, baby pa lang, minsan pa, sanggol pa lang, di ba? Alam mo yun? Kinikitilan na ng buhay. Pero, alam mo, habang humihinga ka, habang tumutuloy-tuloy ang buhay mo sa lupa, ibig sabihin kapatid, si Lord Jesus ay nakikiusap sa Ama na ikaw at ako ay bigyan pa ng pagkakataon magbagong buhay. Kaya naman kapatid, kung simula kanina hanggang ngayon, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, alam ko, the Lord is talking to you right now. Kinakausap ka ni Lord. Kung first time mo na narinig itong salita ng Panginoon, gusto ni Lord, magising ka na. Magising ka sa katotohanan na balang araw tayo po ay lilisan sa mundong ito. Ano man ang mga bagay na tinatangkilik mo one day, hindi po natin yun madadala sa kabilang buhay. Kaya naman ang masigit nating paghandaan yung pupuntahan natin
no? Sa kabilang buhay. Sabi niya pa dito in Matthew chapter 24 verse 10, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. At ito po ay talagang nangyayari na. Yung mga dating mananampalataya, yung mga dating nananambahan sa Panginoon, mas pinipili na nilang tumalikod sa kanilang pananampalataya at sila po ay napupuot sa isa't isa at nagtataksil sa isa't isa. So, wag mo na questionin yun kung bakit nangyayari yun. Kasi, biblical yun eh. Nakalagay na po yun sa Bible. So, mangyayari po yung mga bagay na yan sa ayaw natin at sa gusto. So, yun po yung gusto ipaalam sa atin ng Panginoon, na bilang mga anak niya, tayo po ay maging aware. Tayo po ay maging aware sa mga mangyayari. Dahil minsan, bilang mananampalataya, alam niyo yun? Iisipin mo parang sa pagsiserve sa Lord, pagod na pagod ka na eh. Kumbaga sa takbuhan, di ba talaga naman sa marathon, sa umpisa pag tumakbo ka, hindi ka pa niyan gano'ng mapapagod kapatid eh. Pero alam mo ba, the moment na kapag ang layo na nang naitakbo mo, doon mo mas nararanasan yung pagod, yung hirap, yung sakit. Pero alam mo, the moment na hindi ka sumuko, alam mo buhay na walang hanggan yung pupuntahan mo. Tandaan mo kapatid, maraming tao sa mundong ito ang tatalikod kay Lord. Pero kung alam mo sa sarili mo at sigurado ka na mahal mo ang Diyos sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, hindi mo iisipin yung mga ganong bagay. Mas pipiliin mo magpakatatag kay Lord kasi naniniwala ka yung Diyos na nangako sa iyo at sa akin ay Diyos na nagsasabi ng totoo. Hindi man ngayon nangyayari pa yung mga pangako na pagliligtas ni Lord, pero darating ang panahon at pagkakataon na iaalaw ni Lord yung pagliligtas na yon, dahil ang ating pong Diyos ay Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Siya po ang Diyos na mapagmahal at hindi niya nililimot ang mga anak niya na laging nagtatapat para sa Kanya. Kaya nga po ang promise ng Panginoon kapatid, buhay na walang hanggan. Then, ang sabi niya pa in Matthew chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So, kanina, ito yung mga first warning ng Panginoon. And then, sa verse 11, inulit po ng Panginoon na marami nga ang magpapanggap. So, kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, ilang araw, ilang buwan, ilang taon, isang araw, di mo na alam, naililigaw ka na ng kaaway, wala ka pang kaalam-alam. So, many Christians are fighting each other with some doctrines and even small things. So, marami na pong ganon. Marami pong pagkakataon, sitwasyon na konting kibot, konting pangyayari. Alam mo yon, lagi kang affected. Kasi alam mo kapatid, kapag yung motive mo ay mali, sa paningin mo sa Panginoon, napakadali mo matisod, napakadali mo umayaw, napakadali mo sumuko. Pero kung alam mo yung mission at vision mo sa Panginoon na hindi ka sa tao nagsiserve, ikaw ay makakapagpatuloy. Pero kung ikaw ay nakatingin sa tao, natisod ka sa tao, at sinabi mo, ayoko na mag-serve sa Lord, gusto ko nang tumalikod kay Lord, kapatid, mukhang wrong yung motive mo. Mukhang hindi ka kay Lord nakatingin, no? So, ang gusto po ng Panginoon sa buhay natin to, as long as na nakilala mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, huwag kang titingin sa tao. Kasi tayong lahat ng tao, although sabihin mo pa ikaw ay born again Christian, although sabihin mo pa na ikaw ay mananampalataya, lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo may sabit, no? So, kung iisipin mo at kung ikaw ay palabasa at babad ka sa salita ng Lord, hindi ka na maaapektuhan sa mga bagay na yan. Bakit? Mas nananaig yung pag-ibig ni Lord sa puso mo, na kaysa gantihan mo yung taong yun na nakasakit sa'yo, mas pipiliin mo na lang manahimik, mas pipiliin mo na lang na ipanalangin sila, hindi para parusahan, kundi para pagpalain sila. Kasi doon mo malalaman kapatid na ikaw ay tunay na anak ni Lord, kapag ganun na ang mindset mo. Pero kung nananaig pa sa'yo na hindi ako papayag, kailangan maparinggan ko yan, kailangan makaganti ako dyan, kailangan, alam mo yun, kailangan magtanim ako ng galit po, tinanakit, hindi mo alam. Unti-unti ka na palang ibinabagsak ng kaaway nang hindi natin alam. So alam mo kapatid, kung nagbabasa ka ng Biblia, ang number 1 na kalaban po natin is hindi tao. In Ephesians chapter 6, ang kalaban po natin ay mga demonyo sa kapaligiran natin. So hindi mo alam kung yung taong yun ginagamit ng demonyo para ikaw ay bumagsak. So kung ikaw naman ay hindi matibay ang pananampalataya mo, isang araw bibigay ka na rin. Kasi hindi malalim ang pundasyon mo eh. At hindi mo alam yung yung totoong nais na iparating sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, marami ang maliligaw eh. Dahil sa mga bulaang propeta.
Kaya napakaswerte mo kapatid kung napapakinggan mo ang salita ng Panginoon ngayon. Ibig sabihin si Lord may gustong baguhin sa iyo at sa akin. Hindi po porket nag-share ako ng Word of God, ibig sabihin exempted na po ako dito. Hindi. Lahat po tayo kinakausap ni Lord through His Spirit. So, thankful tayo kay Lord kapag tinatamaan tayo ng salita niya. Bakit? Ibig sabihin nun, gusto ka at ako ni Lord ituwid. Pero kapag hindi ka na tinatablan, ibig sabihin manhid ka na, di ba? So, marami pong tao may liligaw. Bakit? People don't know the Bible. They don't know the truth. Hindi nila alam ang Biblia, hindi nila alam ang katotohanan. Kaya ang dali po nilang magsawa sa salita ng Panginoon at hindi talaga nila sinaseryoso ang mga bagay na yon. So may mga preachers po na nagtuturo ng kasinungalingan dahil hindi nila alam ang banal na kasulatan, and you should not believe every Christians or teachers or prophets, and don't believe in anyone. No? Huwag tayong basta-bastang maniniwala doon, but test what they are saying with scriptures. Verse 12 in Matthew chapter 24, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Totoo po yan kapatid. Alam mo yung mga kasama na nangyayari, manood ka ng balita araw-araw. Talaga naman. Grabe ang kasamaan sa buong mundo. Kaya nga, sa sobrang tagal, ano po nangyayari? Nanlalamig na po ang pag-ibig ng marami. Nanlalamig na yung pag-ibig ng marami at mas gusto na nilang tumalikod sa Lord. Pero ano pong sabi ng Panginoon in Matthew chapter 24 verse 30, na manatiling tapat hanggang wakas ang siya lang maliligtas. Sa takbuhan kapatid, kung sino yung nanatili, nagtsatsaga, kahit nahihirapan, nasasaktan, napapagod, tandaan mo kapatid, yung marunong magtsaga, yun ang tao na makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po hindi tayo magtataka, di ba? Makikita natin sa balita araw-araw yung lawlessness na talagang nandyan, yung corruption and all the governments all over the world. No? Alam niyo po ba na ang ating mundo ay may sakit? Even ng mga tao may sakit. And the cure is always with Jesus. At ang tanging kasagutan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Because people are growing more selfish and cold. Marami na pong tao, alam mo yun, makasarili, sarili ko na lang isipin ko, kung gusto maligtas, di ako na lang, kung ayaw mo, diwag, di ba? Hindi ganun eh. Pero yung love ni Lord, nandun sa atin. At ano ba sabi niya doon? Manlalamig. But, as a Christian, we are different because we have God's Spirit in us. God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Sabi niya nga po rito sa Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Then verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So, yun po, yung pinasasabi ng ating Panginoon, ano? Sabi niya pa sa verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Sabi niya doon, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. We have to endure all these hardships, all the pains, all the sufferings we will endure in this life. And we need to endure it. We need to continue to run the race until the end. Kapatid, mahirap man ang takbuhin ng buhay natin sa ngayon. Pero tandaan mo, as long as that you are connected to Jesus, kayang-kaya mong gawin yan. Kaya mo mapagtagumpayan yan. Kasi alam mo, mas mahirap yung tumatakbo ka na ikaw lang mag-isa. Yung tumatakbo ka na wala kang kasamang Diyos sa buhay natin. Because the reward at the end is far greater than any suffering. Mag-focus ka dun sa kayang gawin ni Lord sa'yo. Isipin mo, pagsubok lang yan, darating ang panahon at pagkakataon. Hindi lahat ng oras at panahon at pagkakataon, lagi na lang tayo nasa pagsubok. Balang araw, si Lord may reward doon sa mga anak niya na nagpapatuloy, and that you may experience in this temporary world. Sabi niya po dito in Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations, and the end will come. No, sabi niya po doon, ngunit
ang manatiling tapat sa verse 13 kanina, di ba? Sabi niya doon, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Kaya huwag kang magtataka kapatid kung dami nang nangangaral ng salita ng Panginoon kasi biblical po yan. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nation. Pero mo buong mundo, ipangangaral ang salita ng Panginoon at sabi niya ron sa kadarating ang wakas. As a disciple of Christ, we need to share the gospel to the whole world. We need to share the gospel to everyone, to the whole world in love and truth. And if you are really disciple, a reborn Christian, then you share the gospel to other people. Just remember, you love God and you love other people, and if you truly love other people, then you don't want them end up in hell. Kung mahal mo sila, kung mahal mo yung mga mahal natin sa buhay, hindi ka papayag na sila ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Gagawa at gagawa ka ng paraan para marinig nila ang salita ng ating Panginoon because you want them to be saved. Gusto natin silang maligtas. Kaya naman, kailangan natin ipamahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan at pagmamahal. At marami pong Kristiyano walang ginagawa. Yun po yung nakakalungkot. Wala, narinig niya na yung salita ng Lord, kanya na lang yun, di ba? Minsan marami pong ganon. Pero ang sabi ng Panginoon in 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng matyagang pagtuturo. So gusto ng Panginoon, uso man yan o hindi, ipangaral mo yung salita ni Lord. Bakit? Sabi niya, upang hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng matyagang pagtuturo. Sabi niya sa verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. At ito po ay totoong nangyayari sa ating lahat. Na marami pong tao ang aayaw sa salita ni Lord kasi lagi na lang daw po silang pinatatamaan, lagi na lang daw po silang nasasaktan, lagi na lang daw po silang pinasasapulan. Kapatid, as long as na alam mo sa sarili mo na may sugat ka at kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, talagang masasaktan ka. Hindi dahil gusto kang saktan ni Lord, kundi dahil gusto kang baguhin ng Panginoon. Tandaan po natin ang papasok sa kanyang kaharian ay mga tao lamang na willing na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya naman kapatid, kung dito sa lupa, sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral, yung mga modules na yan, minsan hirap na hirap tayong masunod. Pero ginagawa natin kahit mahirap kasi yun ang requirements eh. So sa Panginoon, kahit mahirap kapatid, gawin mo pa rin. Bakit? Kasi ito yung pinapagawa ng ating Panginoon. Dahil biblical na maraming tao ang darating sa kapanahon ng yun ang aayaw sa salita ng Lord at mas gugustuhin po nila yung mga hilig ng kanilang pangangatawan. Mas makikinig sila doon sa mga taong, alam mo yun, yung magagandang pananalita, yung hindi na sila masasaktan. But sometimes, we focus too much on this temporary world. Mas nakapokus na po tayo sa mga bagay na makamundo. Sabi nila, bakit? Nandito pa naman ako sa mundo. Yes, nandito ka nga sa mundo. Pero alam mo ba kapatid, temporary lang to. Hindi tayo taga rito. Mamayang gabi, bukas, isang araw, susunod na buwan, susunod na taon, pwede kang at ako bawian ng buhay. So ngayon, kapag tayo binawian ni Lord ng buhay, pwede mo ba sabihin kay Lord, Lord, pwede mo ba akong bigyan ng second chance? Pwede mo ba ako, Lord, bigyan ng second chance para magbagong buhay? Susunod na ako sa iyo, Lord. Pero kapatid, sasabihin ni Lord sa iyo, anak, ang tagal ng panahon, binigyan kita ng pagkakataon, pero binaliwala mo ko. No? So think about the things that are above the eternal things. In Matthew chapter 6 verse 19, sabi niya doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So ang tanong, paano ba ako makakapag-impok ng kayamanan sa langit? May alkansya ba si Lord? May hulugan ba si Lord? May ATM machine ba si Lord? Para makapag-impok ako ng kayamanan doon sa langit? Kapatid, kung paano tayo sumunod sa kalooban ng ating Diyos. God has a plan for your life and you continually walk with Him. Through the Spirit, up in the Spirit. Everything that you do for the God in the Spirit.
So gawin po natin yung mga bagay na yun, hindi dahil para sa sarili natin, kundi para sa ating Panginoon. Kaya sabi niya pa sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So isa-isahin po natin, ano-ano po ba yung mga signs sa mga huling kapanahunan? Number 1 is false Christ. Number 2, wars. Number 3, famines. Number 4, earthquakes. Number 5, tribulations. Number 6, false prophets. And number 7, gospel proclaim. Pangangaral po ang mabuting balita sa lahat ng panig o sulok ng mundo. And then there will be a great tribulation. Sabi niya pa po sa verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan. Hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan kahit kailan. Alam niyo po ba yung prophecy na to sa Book of Matthew? Isinabi rin po ng Panginoon sa Book of Daniel na ang sabi doon, magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. So, ibig sabihin, yung kahirapan po na nararanasan natin ngayon ay mas titindi pa at mas gagrabe pa. Kaya po ano pa pong sabi niya rito, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos ang mga araw na iyon. And after the tribulation, Jesus will come. Ang ating pong Panginoong Jesus ay magbabalik. Sabi niya sa verse 29, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. And then the verse 30, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So kapatid, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, which is ang ating Panginoong Hesus, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. At makikita nilang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So kahit saan ka man, kahit saan ka lugar, huwag ka mag-alala, hindi ka kakalimutan ni Lord. As long as na magpatuloy ka sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, hindi natin alam kung anong eksaktong araw, petsa o taon ito mangyayari. Kaya huwag po tayong maniniwala sa mga false prophet. Sabi niya sa verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang mga anak o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Sa verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang sabi niya dyan na mga araw na yon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Sabi niya sa verse 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ano po yung babala sa atin natin, Panginoon? Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kapatid, darating si Lord sa oras, panahon at sitwasyon na hindi natin inaasahan. Kung ikaw ang tatanungin, kapatid, are you ready? Handa ka na ba sa mga mangyayari sa hinaharap? Alam mo, mas magandang malaman mo to ngayon kesa sa malaman mo, huli na ang lahat. Huwag lang natin basta isipin ng end times kasi pwede tayong mamatay bago pa mangyari ang sobrang kahirapan. Because 150,000 people die every single day. And one of this day, you and I will die. No? Time is running out. May isang bagay tayo na hindi natin makokontrol, wala pong iba kundi ang oras. At kung ikaw ay hindi pa handa na ma-meet si Lord, it's time for us to wake up. Napakabilis po ng oras, napakabilis ng panahon. Dati, di ba?
March lang, nag-lockdown. Isipin mo ngayon, patapos na naman ng October, mag-November na, 2 buwan na lang. Magto-2021 na at hindi natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. So, ang pinakamabuting magagawa natin mga tao, ngayon na, wag mo nang ipagpabukas bago pa mahuli ang lahat. Sabi niya sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 6, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. So yung kapatid, pinapaalala sa atin ni Lord na lagi tayong maging handa sa lahat ng oras at pagkakataon. Dumating man si Lord, alam mo sa sarili mo na ikaw at ako ay handang harapin ng ating Panginoon. So salamat kapatid sa pagsama mo ngayong araw na to sa akin sa pag-share ng Word of God. Sana nakatulong ako sa'yo na muling, alam mo yun, nakatulong ako sa'yo na ma-encourage kita tungkol sa salita ni Lord. Dahil alam ko, kanina habang nakikinig ka dyan, si Lord nangungusap sa'yo. Si Lord may ginagawa sa'yo. Alam mo kapatid, kung napakinggan mo yung salita ng Lord, napakaswerte mo. Bakit? May isang Diyos na laging nagpapaalala sa'yo. Na hindi napapagod. Para malaman mo na si Lord ay gusto kang makasama sa kalangitang kanyang ginawa. Kaya naman kapatid, kung gusto mo rin makasama doon sa kalangitang ginawa ng ating Diyos, it's time for us to wake up. Lagi tayong maging handa sa lahat ng oras at pagkakataon. Tulog man tayo, nagbabiyahe man tayo, naliligo man tayo, ano man ang ginagawa mo, make sure na malinis po ang puso natin. Huwag mo na intindihin yung mga galit na yan. Huwag mo na intindihin yung mga tampo na yan. Huwag mo na intindihin yung mga hindi magagandang bagay na yan na ginawa sa'yo ng kapwa mo. Lagi mo tatandaan, si Jesus, nung naging tao rin siya sa mundo, marami din tao ang nanakit sa kanya. Pero alam mo, kung ikaw ay servant ni Lord, paano ba mag-response ang Jesus sa mga ganong kapanahunan? Simple lang. Hindi umimik si Jesus. Hindi gumanti si Jesus. So bilang anak, ganun din po ang gawin natin. Mas mabuti pang magpakumbaba kaysa gumante. Why? Sabi ni Lord, ako ang gagante. Akin ang paghihigante. Kasi kapag ikaw nang gumante, parang sinabi mo na kapatid na Lord, wala kang kayang gawin sa buhay ko. Pero at once na si Lord gumante para sa'yo, tandaan mo si Lord, kapag gumante, grabe. Pero, sana, kahit hindi man, nagkaroon man tayo na hindi pagkakaunawa ng kapwa natin, no? Pag-pray na lang natin, Lord, kung hindi mo man siya baguhin, ako na lang Lord, baguhin niyo po. Baka sakaling maunawaan ko siya, baka sakaling maintindihan ko ang pinagdaraanan niya. Dahil lahat naman tayo kapatid makasalanan eh. Wala nga po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And that is the reason why kaya tayo nagpipray, lagi tayo nagbabasa ng kanyang salita para mas lalo natin siyang maintindihan. Mas lalo nating maunawaan ano ba yung nais ni Lord ipabatid sa buhay ko. Oo, tayong tao, lahat tayo, marami tayong nagawang kasalanan. Minsan, nakakapanakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Pero hindi po yun yung reason para ikaw tumalikod kay Lord. No? Kung iisipin mo, sino ba tayong tao para hindi magpatawad? So, kung yun lang yung reason para ka maiwan sa rapture, kapatid, huwag na lang. Huwag mo na lang isipin yung mga bagay na yun. Mas mabuti pang magpatawad. Si Lord na lang bahala doon. Pag-pray mo siya na, Lord, kung hindi siya magbago, ako na lang baguhin niyo, Lord, para mas maintindihan ko siya. Huwag kang tumingin sa tao, kapatid. Mas tumingin ka kay Lord. Bakit? Kapag sa tao ka tumingin, hindi ka makakapagpatuloy. Isang araw, mamamalayan mo, bagsak ka na. Pero pag kay Lord ka nakatingin, kapag alam mo yung mission at vision mo kay Lord, ano man ang sitwasyon ng paligid mo, na mga kasamahan mo, ikaw at ako ay makakapagpatuloy sa ating Panginoon. No? So, yun po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Yung mga signs ng kanyang pagbabalik na tayo ay laging maging handa sa lahat ng oras at pagkakataon.